Eto, pag-usapan natin itong sinabi ni Boying. Delikado, delikado. Eto. What do you see more of me in the next 7 years? Di ba? Oh. Yun ang masakit. The next 7 years, kahit mapalitan pa si Bongbong Marcos, eto ombudsman. Unless talagang mapatunayan na ang kanyang pagkaka-appoint ay labag sa batas. Pero kung hindi po, 7 taon po yan. Kahit na po si BP Sara pa ang maging presidente sa 2028, ito po, delikado yan. Dahil, bakit? Ito po ang mga plano niya. But, I intend to see Mayor Magalong to look at this evidence of rocknetting the projects in the Cordilleras. Yun! Si Magalong naman ang binabanatan. So yung sa Cordilleras, pinapacheck kay Magalong, may pitik-pitik na to si Boying, ha? Nako. Mahalaga kasing maano natin lahat yan, makita natin lahat yan. Yan, ang gusto niya, makita lahat. Ang problema natin, yung corruption ngayon. Dahil ang kumukuha ng pera natin ngayon ay ang administrasyon. Ngayon tayo binabaha. Ang gusto niyang puntahan, Cordillera. Yung kay Magalong. Universe of crimes that may have happened. Ayan. So gusto niya yung sa universe. Universal. Oy, universal ang gusto niyang atake. Ibig sabihin, pangkalahatang korupsyon. Pero may problema po tayo dyan. Hindi lang flood control yan, marami hong naging racket na dapat tignan natin. And I intend to be hands-on in these things. Ang sipag mo, Boying. Yung buong problema ng Pilipinas, lahat ng korupsyon gusto niyang hindi lang flood control, lahat ng korupsyon. Yung korupsyon sa Cavite, sabi nga ni Congressman Kiko, kaya mo kayang silipin yung anak mo. Nako. Kasi pangkalahatan, hindi lang flood control projects. Kaya, ang hihingi ko na sa taong bayan, sa ating mga kababayan, just be patient. Kami po ay nagmamadali, kami po ay hindi patulog-tulog, at ang kultura po dito sa Ombudsman, sisikapin po natin baguhin unti-unti para naman mas mabilis ang kilos ng lahat. Okay, salamat. Salamat. Ang sabi ni Boying, hinihingi ang tulong nating mga mamamayan. Sila po ay nagmamadali at hindi sila patulog-tulog. At ginagawa niya para maayos ang institusyon ng ombudsman. Alam mo, Boying, Secretary Boying, ikaw ang sisira sa ombudsman. Ikaw ang sisira sa institusyon ng ombudsman. Ang problema nasa baha. Kung saan-saan nyo gustong dalahin. Dadalhin nyo kay Bangalong, dadalhin nyo kay PRRD, kasi pangkalahatan nito. Walang problema yan. Maganda yan. Basta sana ang motibo ay hindi pagtakpan ng mastermind. Kasi ang naiisip ng taong bayan dito, nililigaw mo ang usapin. Ganito ang gawin mo. Paulit-ulit kong binabanggit ito. Hindi ko maintindihan bakit itong mga abogado, bakit itong matataas na tao ay hindi nila makuha. Ang problema natin ngayon ay yung nakawan ngayon. Dahil patuloy tayo nagre-release ng pera, ninanakaw. Dahil dyan sa ghost projects. Yung problema dati, nanakaw na yun eh. Hayaan na muna natin. Ang importante, tumbukin mo muna yung mastermind ngayon. Pag nahuli yung mastermind, titigil ang korupsyon ngayon. Yung paglabas ng pera ng Pilipinas, titigil. Yung mga nagugutom na mga Pilipino, makakakain muli, makakapag-create ng trabaho, makakapag-create ng trabaho, tataas ang ekonomiya, tapos mahihinto ang baha. Maliligtas natin yung mga nalulunod. Kumbaga sa isang pasyente, stop the bleeding first. Pagka nakakulong na yung mastermind, pumunta ka dun sa iba. Ibig sabihin, nahinto na ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Ano ang mahirap intindihin? Bakit uhunahin mo yung nakaraan? Ba't hindi mo unahin ngayon? Hindi ka namang bobong abogado. UP ka pa nga eh. Top ka pa eh. Unahin muna. Pag nakuha nyo yung mastermind, hindi yung pipitsuging contractor, wala akong pakialam dyan. Sa mga DP, wala akong pakialam dyan. Habulin muna yung mastermind and then, saka yung iba. Sa laki ng problema ng korupsyon ng Pilipinas, doon mo pa gustong unahin. Sa Davao, sa Cordillera. Halata ka naman. Parang kang nagsasalita na sinasabi mo sa taong bayan, ikaw ay mistiso. At gagawin natin lahat ng makakaya natin para tayo ay pumuti.
Magugluta tayo, maliligo tayo araw-araw. Pero nakikita ng taong bayan, maitim ka pa rin. Ganyan po, contradicting yung sinasabi mo sa kulay mo. Contradicting yung sinasabi mo sa dapat na nakakamta ng mga Pilipino. Di ba? Ito yung nililihis eh. Ayaw nating isipin na ikaw ay pinoprotektahan mo yung mastermind ng Ghost Projects. Ito pa, isa pa, tingnan nyo pa ito. Ito, pakinggan naman natin si Azurin. ICI naman yung kanina, Ombudsman, tinitingnan natin ang direksyon ng Ombudsman. Ngayon, tingnan natin yung ICI. Yung ICI, ito yung nag-iimbestiga patungkol dito sa mga flood control projects. Yung Ombudsman, iba na istorya. Hindi na siya sa flood control magko-concentrate. Ito, ICI, nakafocus talaga ito sa flood control, sa ghost projects. O, tingnan natin, ha? Wala pa kami nakikita na but definitely, ang umpisa kasi ng investigation dyan is doon sa babae, doon sa district, yan. We just follow yung paper trail siguro. Yan, wala pa silang nakikita. Nalulunod na yung mga kababayan natin sa ghost projects, sa baha. Itong nag-iimbestiga na tinalaga ni Marcos, wala pa rin nakikita. At ang gustong simulan, galing sa baba. Hindi natin masabi pa sa ngayon. Ano po question? Yung sino yung mga makakasuhan sir, wala pa naman. Sino yung makakasuhan? Report sir. It will depend on the evidence, no? Kung anong ebidensyang meron kami makukuha, di syempre sila yung mailalagay. O sino yung makakasuhan, depende sa ebidensya nila. At kung sino yung may ebidensya yung ilalagay. Ang problema, walang makakasuhang politiko. Wala pa. So in short, wala silang nakikitang ebidensya. Anong klaseng ICI ba ito? Gusto nyo malaman kung bakit wala silang nakikita? Mapaliwanag ko maya-maya. Doon sa aming referral, as persons who may be responsible. So, gaya nung dating, like the first referral that we filed before the Ombudsman, it will be evidence-based. Oh, evidence-based. Okay. Ganito po yan. Gusto nilang simulan sa ilalim. Ang dami nyo nang narinig sa Senado na binabanggit na si Tambi at si Saldi. Gusto nyo pa rin simulan sa ilalim. Imbestigahan nyo si Tambi at si Saldi, marami kayong makukuhang ebidensya. Hindi ko maintindihan, why are you protecting the king? Ganyan po kasi lumalabas. Totoo man yan or hindi dahil gusto nyo sa ilalim magsimula. Dalawa lang po yan kung bakit kayo walang makuhang ebidensya. Kasi nga, sa ilalim kayo nagsisimula. Kung sinimulan nyo na kay Tambi at kay Saldi, meron na. Siguradong meron kayong makukuha agad-agad. Pero higit sa lahat, ito po ang problema ninyo. Hindi nyo kasi inopen sa publiko. Gusto nyo yung investigasyon secret. Kayo-kayo lang ang mag-iimbestiga. Ang tigas ng ulo ninyo. Sinasabi na ng Iglesia ni Cristo, sinasabi na ng taong bayan, sinasabi ng mga ibang senador, sinasabi ng ibang politiko. I-public nyo po yung investigasyon nyo. Parehas kayo ng amo ninyo, si Bongbong Marcos, hindi marunong makinig. Kaya until now, instead na sinasalubong ni Bongbong Marcos yung problema, kaya wala siyang masolusyonan kasi hindi marunong makinig. Ang pinapakinggan niya multo. Baka kayo, gusto nyo rin magtanong sa tatay nyo. Baka gusto nyo rin magtanong sa multo. Ang lakas na ng sigaw ng taong bayan na i-public ninyo yung investigasyon. Ayaw nyong gawin eh. Kasi pag pinpublic nyo yan, maraming lalantad. Yung iba may mga suggestion. Yung iba, halimbawa, yung mga bagman, yung mga security, di ba mayroong isang may marines na umamin. Pag nakikita niya yung investigasyon, matutumbok ako, aamin na rin. Sa madaling salita, kung yan ay isa publiko, maraming makakaalam. Maraming makikita. Ay, oo, nakikita ko yan. Yung kapitbahay ko, ganyan, lagi silang bagbag. Bahay to ni ganito, bahay to ni ganyan. Oo, ito yung kapitbahay ko, siya yung security. Marami kang makukuha. Hindi kasi kayo open eh. Akala nyo, sobrang talino nyo, na kayo lang ang pwedeng makaalam. Hindi kayo bukas sa suggestion ng taong bayan. Kaya palpak tong gobyernong ito eh. So yung ombudsman, inuuna,
Yung problema dati. Ito namang ICI na dapat nag-iimbestiga ng baha, ang gustong i-focus, yung mga bubwit, yung mga buitre. Pero yung mga buhaya ayaw nilang unahin. Tingnan nyo, kung paano nililigaw ng administrasyong ito ang investigasyon. Di umano. Kasi andyan lahat oh. Tumutukoy ba? Hindi. Isa lang ang tanong ko sa inyo mga kababayan, pakilagay nyo po dyan. Pumupunta ba? Minamadali ba? Inuuna ba ang mastermind? Yun lang eh. Inuuna ba ang mastermind o pinoprotektahan ng mastermind? Ombudsman, ICI. Ito naman next. Tingnan nyo naman to. Kanina, Ombudsman. Tapos ICI. Ngayon naman Congress. Tingnan nyo naman. Parang may konting demolition na nangyayari dito, no? Parang gustong I think there is scapegoating that is going on, no? Nagtuturuan. Ang sa akin lang, follow the money. Ayun. Kasi sinasabi nito, parang binabanatan ang Kongreso. Binabanatan si Tambi. Ang para sa kanya, follow the money. Eh, dyan nga papunta yung pera eh. Di ba yan ang sinabi ng mga naimbestigahan? Diyan sa Congress. Diyan kay Saldico at kay Tambi. Nakikita nyo na? Kung paano nila pinoprotektahan ng mastermind. Di ba? There's all of these distractions that are being created and I'm sensing Anong distraction being created? Doon talaga patungo. Yun talaga eh. Lumalabas sa investigasyon, Tambi is one of the masterminds. And that is very, 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 very possible. Ano nga naman? Itong isang mama na party list lang, may hawak-hawak na ganung pera sa budget na hindi alam ng speaker? a lynch mob mentality trying to pin the speaker alone, no, to all of the things that have happened, which is terribly unfair, no? Ayan, sasabi niya. Parang pinipin lang yung si Tambi, yung speaker, alone, which is unfair. Hindi. Halimbawa, baka ako pinapariningan mo. Hindi. Lahat po gusto naming makulong. Pero let's focus first doon sa mastermind. Doon sa politiko. Kasi kung ikaw ay politician, the higher you are, mas malaki ang influence mo patungkol sa nakawan. Bubwit yung mga kontraktor. Halimbawa, involved talaga at ang mastermind si Tambi. Makaagalaw ba yung kontraktor nang walang go signal ni Tambi? Ibig mong sabihin, under Disaya, ni Diskaya si Tambi? Kagaguhan naman ata yung usapin na gano'n. Naiintindihan? So hindi po namin pinipin down dyan. Sinisimulan. Yan lang ang gusto ng taong bayan. Simulan sa mastermind. Kung sino ang mastermind. Doon muna tayo. Okay? Wala tayong pinagbibintangan kung ito'y si Bongbong o si Tambi. But let's start there. At Marian, sa ibang issue, may desisyon na bang Ethics Committee sa reklamong inihain ni Puno laban kay Congressman Barzaga? Ito naman, discuss natin to kay Kiko Barzaga. Jiggy, hindi nga umabot itong si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga doon sa kanyang 9 a.m. Ethics Committee hearing kaninang umaga. At sa ambush interview nga, ipiniliwanag ni Barzaga na nabisis siya sa kakalaro ng video games kagabi. Narito ang kanyang pahayag. My hearing was already over by the time I arrived. But why were you late, sir? Why were you late? We were very busy last night. I was just playing games on my computer. Pinaglalaruan ni Kiko Barzaga. Kung ito baliw, ewan ko na sa inyong lahat. Pinaglalaruan niya. Kita nyo kung paano niya niligaw-ligaw? Kasi umikot ako sa Forbes eh. Ando doon na yung mga pulis, wala pang tao. Tapos paikot-ikot. Di ba? Oo, parang tinarantado na ito si John Vic. Ginawang gwardya. Ha? Hindi malaman ni John Vic kung saan ba pupunta to si Kiko. O tapos ngayon naman sa interview na late siya sa Ethics Committee. Anong sagot? Naglalaro lang ng video games. Alam naman natin nandun siya sa rally, no, 'di ba? Matindi talaga. Oo, matindi talaga 'to si Kiko. Pero mapuntahan ko muna, mabalikan ko 'to si yung kay Puno. Alam nyo, kaya ako naasar. Dahil ulit pinakita ko sa ombudsman,
sa ICI at sa Congress, may level of protection na di umano ay ayaw nilang makarating sa mastermind. Di ba? So yung Congress, together with the Ombudsman, yan, ICI, iba ang galaw. So ang tanong nga dito, saan patutungo tong investigasyon na to? Ang maayos na investigasyon lang, na patungo na tayo sa mastermind, konting kibot na lang, kung kasabwat si Bongbong Marcos, matutuon na, maituturo na, kung kasabwat, kung hindi, madidiin na ng todo-todo si Tambi. Kung hindi man, yung mastermind madidiin na, nandoon na tayo sa investigasyon ng Senado. Yan ang nga lang kaisa-isa, nag-iimbestiga ng maayos. Pinigil pa. Pinigil pa. So imaginein ninyo, wala talaga tayong patutunguhan sa investigasyon na ito. Ang putak ng putak ngayon, ang may authority coming from the President is protecting the mastermind, di umano. Etong nag-iimbestiga ng maayos, tinutukoy na yung mastermind, pinospone ng investigasyon. Parang aalisin pa nga ang investigasyon dyan sa ghost projects. Ang tindi talaga, no? Alam mo ba, kababayan natin, idalangin na lang natin sa Diyos ang nangyayari ngayon. The power of money is too much. Sabi nga, mauunti-unti natin yan. Ang paghihimagsik ng taong bayan noon ay nagsimula nung martial law. 1972, 1986 lang naging tagumpay. Hindi pa nga tagumpay dahil yung umupo, wala ding kwenta. No? Paulit-ulit nangyayari sa Pilipinas. Pero dalangin na lang natin sa Panginoon, may pag-asa pa tayo. Dahil konting tiis na lang. Worst comes to worst. Kung makakantay pa kayo, 2028, sigurado namang uupo si BP Sara. Tingnan pa po natin to. Isa pa, isang ahensya ng gobyerno, inililihis din, di umano. So kanina, Ombudsman, Congress, ICI, ayaw pumunta sa mastermind. Ito naman, DILG, o ano sabi? Ni Sec Remulla, planong gawin ang Pilipinas na isa sa pinakaligtas na bansa sa buong mundo. Ang taas ng pangarap mo, ang ganda ng pangarap mo, basta totoo. Yan ang problema natin Puro kayo salita. Tanong, ito, lagi kong ituturo ito, lagi kong binabanggit ito. Huwag tayong maniniwala sa salita ng politiko. Dahil tigsisingko yan. Oo. Ang paniwalaan po natin, yung gawa. Kunwari, boboto ka, kukontrahin ko ang mga adik. Adik. Pipigilan ko ang mga komunista. Akbayan ng akbayan. Akbayan kayo ng akbayan dyan O, di ba? Hindi yung party list yung akbayan, umaakbay kayo. Di ba? Ano kaplastikan yon? Ganito rin kay John Vic. Gusto niyang panatilihin maligtas ang buong bansa. Ligtas ang buong bansa. Pinakaligtas sa buong mundo. Ligtas ba, Cavite? Kayong Remulla, ilang Remulla nakaupo sa Cavite? Nagawa niyo bang pinakaligtas ang Cavite na syudad sa buong Pilipinas? Baka nga nasa bottom Tanong, kalat ba ang droga sa Cavite? Nagtatanong lang po. Tinatanong ko po rito, mga taga-Cavite. Sagutin po ninyo ako sa comment section. Ligtas ba ang lugar ninyo? Ligtas ba ang syudad ninyo? Mga kababaihan ba makakalakad dyan ng hating gabi na walang mangyayari? Walang snatcher, walang adik. Hindi nakapasok ang droga. Malinis. Walang mga komunista, etc. Kasi bago ka mangarap ang buong Pilipinas, dapat nilinis mo muna ang syudad nyo. All the more, that nilinis nyo pamilya ninyo. Halimbawa, dapat walang adik sa pamilya. Wala po tayong pinagbibintangan dito, example lang. Kasi kung gusto nyo talaga, I'm with you. Gusto nyo talagang ligtas ang buong Pilipinas? Alam nyo si Duterte sagot dyan. Ayaw nyo matanggap Talagang seryoso siya.
kalabanin ng adik. Yes, he is not a perfect man. Yes, he is not holy. But, epektibo siya. Pag tungkol sa komunista at adik, talagang lilinisin niya yan. Naging mapayapa ang Pilipinas noon. Ang mga adik takot. Ngayon, taong bayan ang takot sa adik, hindi ka pwedeng magpakalat-kalat dahil yung mga adik pakalat-kalat. Real talk po tayo. You cannot deny that. Yes, itapon nyo na lahat kay PRRD lahat. Lahat ng kalokohan niya, tapon nyo lahat. Pero hindi nyo siya kayang tapunan patungkol sa pagnanakaw. Hindi sa kanya yan. Pangalawa, kung pag-uusapan kaligtasan, I cannot even think of another politician na merong karapatang magsalita patungkol sa kaligtasan more than kay PRRD. He is the best man for that job. Kaya hindi ako panatiko. Hindi ako panatiko kay PRRD. Panatiko ko doon sa nagawa ni PRRD. Dahil yan ang pinakaayaw ko sa Pilipinas. Yan ang salot sa Pilipinas. Adik, komunista, at mga magnanakaw. Gusto nyong ligtas, yan ang seryosohin ninyo. Dapat galit kayo sa adik. Dapat hindi kayo sumasang-ayon, nakikibahagi sa mga komunista. Dapat seryoso kayo ng pag-solve. Tinutukoy nyo mga mastermind ng ghost projects. Dapat yan. Kaya tayo mga kababayan, pagdating sa 2028 election, huwag kayong titingin sa apelyido. Huwag kayong titingin sa sinasabi. Tingnan ninyo kung ano yung nakaraan. Ano ang nagawa sa syudad? Yan ang the best barometer ng kalidad ng isang politician. Ano ang nagawa niya sa syudad niya? Kung kalat ang adik